Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang talakayin at pag-usapan itong naging pahayag ni attorney o director Matibag sa isang mainstream media sa kanyang exclusive interview. So pag-uusapan natin to kung ano nga ba talaga ang nangyari, kung bakit hindi natuloy ang pag-aresto ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan, so very tricky kasi itong mga naging sagot ni ni Director Matibag. So pag-uusapan rin natin yung mga naging pahayag ni retired General Pokis dahil nga kinuwestiyon niya itong naging aksyon ng pamahalaan kung bakit hindi sinerve yung warrant kay Senator Rodante Marcoleta. Ayan, so umpisa na natin tong video sa pamamagitan ng exclusive interview kay Director Matibag. Well, ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating siya may warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita nyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Kaso kasi ang problema, yung nangyari sa Senado, hindi sila nakipag-coordinate kay SP Alan. Although nakipag-coordinate kay Tito Soto, pero napalitan na si Tito Soto nun eh. Dapat nakipag-coordinate rin sila kay SP Alan. So illegal yon yung ginawa nila, 'di ba? Hindi naaayon yun sa batas. Kasi kailangan mong makipag-coordinate kung sakaling nabago yung administrasyon sa loob ng Senado. 'Di ba? Yun naman kasi talaga yung pinaka-procedure eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng bypassin 'yon dahil meron kang malalabag na mga batas at mga rules sa loob ng Senado. Hindi niya pwedeng gawin trophy 'yon. Isa pa, dumaan ba sila sa Philippine Court, 'di ba? Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Although yung pinatutupad nila ay kahalintulad ng batas sa ICC, pero hindi na tayo miyembro ng Rome Statute at ng Geneva Convention. Naglabas na ng pahayag ang Korte Suprema diyan eh. Ang tamang proseso diyan, kung mga aresto kayo ng tao, dadaan muna sa ICC kasi galing sa kanila eh, papunta ng Interpol. Interpol makikipag-coordinate sa Philippine Court. Ang Philippine Court i-assist ang Interpol kasama ng local enforcement natin para i-serve yung warrant kung miyembro ka ng ICC. 'Di ba? Doon pa lang mali na. So tuloy tayo about naman kay Senator Rodante Marcoleta. Nababasa ko yun eh, may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. So nagbabasa siya ng mga social media comment, 'di ba? Kasi nga may info na merong arrest warrant na nilabas. Kaso bininbin nyo. Ganyan rin yung ginawa nyo kay Senator Bato eh, 'di ba? Sabi nyo last year walang warrant, 'di ba? Yun ang ano niyo, palabas niyo, yun ang strategy nyo. Walang warrant si Senator Bato. Pinipilit ng kampo ni Senator Bato, may warrant. Kasi nga may info na, may intelligence report na. Ganyan rin ang ginagawa nyo kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Dahil nabisto kayo. 'Di ba? Sasabihin nyo, hindi, walang warrant. Pero meron ng warrant si Senator Rodante Marcoleta. Ang hindi kasi nila ini-expect, ang hindi nila ini-expect, susuko si Senator Rodante Marcoleta. Wala sa isip nila yon na susuko. Akala nila itatago ng Iglesia ni Cristo si Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba? Yun ang akala nila. Ngayon, biglang nagsabi ng sumuko. Pero, may ginawa silang second option, kumbaga plan B. Bago pumutok yung na yan, warrant of arrest na yan, nagpapaingay na sila na nandiyan dyan si Senator Bato sa loob ng Templo Central. Yun na. Kasi ang plan A nila, kung hindi susuko si Senator Rodante Marcoleta, may karapatan sila na mag-search, 'di ba? May search warrant silang ilalabas at warrant of arrest. Dalawa 'yon, 'di ba? So, may karapatan silang halugugin yung Templo Central, yung office din, central office, 'di ba? Kasi yun nga yung akala nila na nandoon nakatira si Bato, na hindi susuko si Senator Rodante Marcoleta. Nagpahayag na susuko. Ngayon, dun sila sa plan B. Kaso, pumalag ang mga kapatid, mga Iglesia ni Cristo. Kasi, paano mapupunta si Senator Bato dyan? 'Di ba? Ang Iglesia hindi nangingialam sa politiko. 'Di ba? Ang sa atin lang, sa Iglesia ni Cristo, ulitin ko na naman, ang sa atin lang mapanagot yung mga magnanakaw sa flood control. Biro mo, 1.8 trillion sa loob ng isang taon, ilang taon yun? Pera pa tong 2026. Kasi 2025 yun eh. Yung 1.8 trillion. Wala pa yung 2023, 2024, tapos yung wala pa yung 2026. 'Di ba? Hindi barya usapan rito, kagaya ng sabi ni Lito Banayo. Yung kaso ni BP Sara, lang yun, isang patak lang yun ng tubig sa drum ng tubig. Isang patak lang sa drum ng tubig. Ganun kalaki yung diferensya, 'di ba? Ng issue ng flood control sa issue ng impeachment ni BP Sara. 'Di ba? Ganun kalaki. Ngayon, syempre, si
Senator Rodante Marcoleta ang nangunguna sa pagtuligsa nitong mga tao sa gobyerno na nagnakaw, 'di ba? At halos maraming ebidensya laban sa kanila, kaya talagang gusto nila patahimikin. Gusto nilang patahimikin si Rodante Marcoleta dahil yan ang tinik sa kanilang mga lalamunan, 'di ba? Na hindi nila matanggal-tanggal. Ano sabi ni Lacson, 'di ba? Hindi raw marunong makisama. Ba't ka pakikisamahan kung mali naman ang ginagawa? Kasi may issue eh. Hindi lang basta issue, mabigat yung paratang ng pagnanakaw sa mga kawani ng gobyerno. Kasi kailangan yan lutasin yun. Yung ganong mga issue, skandal sa gobyerno, nakawan. Kasi yan ang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Matagal na panahon kayo pinagkatiwalaan ng taong bayan. Pero anong ginawa ninyo? In general to kayong mga nanunungkulan sa gobyerno. Maayos ang Pilipinas nung nagsiupo kayo dyan, porket walang sumisita sa inyo, nakawang kayo ng nakawan. Yun ang problema. So tuloy tayo. Pero wala pong warrant of arrest eh. These people who are challenging me na arrestuin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. Yan rin kasi yung sinabi ni hindi mo masisisi ikaw, Director Matibag. Hindi mo masisisi ang taong bayan. Kasi ginawa na yan Bato, 'di ba? Tapos nagsalita si Boyeng Rimulya na kakasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta. Ang hindi nyo alam, may intel sa loob. Kaya sumingaw yung tinatago nyong basura. Kasi pinipilit nyong idamay Sasabihin nyo pa, papasukin ng Templo Sentral. Ang iglesia ay para sa kapayapaan. Hindi nangingialam sa politika at sa mga politiko. Ang iglesia hindi lang basta iglesia. Pilipino rin yan. Pilipino rin kami. Kung mag-rally man ang Iglesia ni Cristo, karapatan namin yun bilang mga Pilipino. Kung magbigay ng pahayag ang Iglesia ni Cristo, karapatan namin yun bilang mga Pilipino. Ngayon, dahil nabisto kayo, urong muna. Kasi nakita nyo reaction ng iglesia Nasindak kayo. Na talagang magkakagulo. 'Di ba? Kasi ino-observe lang namin kayo kung ano yung mga gagawin yung mga hakbang na alam naman namin hindi nakaangkla sa batas. Pinaliwanag na yan. Yung 75 million na donation kay Senator Rodante Marcoleta. Pinaliwanag na yan. Dapat dun pa lang sa COMELEC, may kaso na siya. Bakit absuelto sa COMELEC? Kasi may batas May batas para dyan. Na hindi mo siya pwedeng kondinahin dahil donation yan Tapos sasabihin nyo, plunder, ano yan, pera ng gobyerno? Donation nga Tuloy tayo. As long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya na rin sa FBI, and we will do so kung ano ginawa namin. Law and order po. Totoo yan sinasabi mo, law and order. Pero kasi, ang problema dito, kaya ngang i-manipulate ng administrasyon itong gobyerno. Sino ba si John Vic Rimulya sa'yo? Sino ba si Boyeng Rimulya sa'yo? 'Di ba? Iisa kayo ng boss. 'Di ba? Nagigets mo ako? Ito simpleng logic lang naman yung sinasabi natin. Hindi tayo nagpaparatang. Pero kasi kung uunawain mo yung mga sitwasyon at yung mga taong nakapwesto ngayon sa matataas na posisyon sa gobyerno at kung sino yung taong nasa taas nila at kaninong tao sila galing. 'Di ba? Kayang-kaya nyong i-manipulate ang gobyerno. Kayang-kaya nyong sabihin na wala. Kasi walang diyan walang kikibu diyan dahil magkakampi, 'di ba? Sa pagpapatupad ng batas. Magkakampi, 'di ba? Kung batas talaga ang pinatutupad. 'Yun ang problema. Kayang-kaya nyong manipulahin ang gobyerno. So tuloy tayo. Ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what. Thank you, sir. And so, puntahan natin yung naging pahayag ni General Pokis dito nga sa naging pahayag rin ni Director Matibag. Actually, post lang to Post lang naman yan, picture lang. Hinamon ang otoridad sa hindi pagsisilbi ng warrant kay Marcoleta. Di ba? Kasi sa gobyerno, hindi mo pwedeng itanggi basta-basta na walang warrant. Dahil meron din niya mga kakilala at kaibigan na mapagkakatiwalaan na pwedeng ikumpirma kung may warrant ba o wala. Kung pinagtatakpan ba o hindi. Kumbaga, intel reports yun. Parang ang gobyerno kasi bukas na libro yan Kahit sino pwede magbasa. Pero yung mga information yan, pili lang yung nakakaintindi. Ihalin tulad natin yan sa mga intel reports. Pili lang yung nabibigyan ng mga kaalaman na talagang mapapakinabangan. O ngayon, paano nyo sasagutin yan? Pumutok na yung warrant, 'di ba? Ibig sabihin, hindi nyo kayang arestuhin. Dahil alam nyo kasi, wag nyong itulad ang Iglesia
Iglesia ni Cristo, hindi naman sa nagmamalaki. Pero iba kasi ang Iglesia ni Cristo. Kasi kami, may pinaninindigang aral. Lalo na pagkakaisa. Yung pagkakaisa, napaka-importante yun sa amin. Diba? Laging itinuturo yun sa mga pagsamba. Kung sa tingin mo, nagsisinungaling ako, pumunta ka sa pagsamba namin, sa mga gawain, doktrina, punta ka para malaman mo kung nagsisinungaling ako o hindi. So ano ba naging pahayag ni ni General Pocus diyan? Walang gusto mag-serve ng warrant kay Senador Marcoleta. Abnormal ito. Ibig sabihin, hindi ito kadalasang ginagawa. Hindi ako maniwala na nabahag ang buntot ni Matibag. Calling Torre na nagbitbit sa presidente, 'di ba? Sige, tignan natin kung makapasok din kayo sa INC tulad sa KOJC. Sa tingin nyo, makakapasok kaya kayo? Baka hanggang dun lang kayo sa gate, 'di ba? Baka nga hindi pa kayo umabot sa gate eh. Kung sakaling ang tangka nyo ay panggugulo at maging agresibo kayo, ay talagang magkakagulo. Pero ang Iglesia ni Cristo, inuulit ko lang, hindi gusto ang kaguluhan dahil alam namin kung ano magiging resulta diyan. Iniingatan ng Iglesia ni Cristo ang kapatiran na wala dapat masasaktan. Yun ang unang prioridad ng Iglesia ni Cristo. Protektahan ang mga kapatid sa loob ng Iglesia. Pero kung ang intention nyo ay manggulo, ay lalaban ng Iglesia. Pero hindi sa Iglesia magmumula ang kaguluhan. Kasi hindi namin pinopromote yun sa madalit salita. Hindi yun pinopromote ng Iglesia dahil kami ay para sa kapayapaan, kaayusan at pagtutulungan para umasenso ang buhay ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kaya nga nagsasagawa ng lingap, 'di ba? Pagtulong sa komunidad, hanggang Africa nakakarating ang Iglesia. Manood kayo sa Net25, sa ANC Media. Hanggang Africa nagpapatayo ng pangkabuhayan. Mga farm, 'di ba? Mga paggawaan ng damit, mga factory. Nagpapatayo ng ganun kasi ang hangarin ng Iglesia ay makatulong sa komunidad. Pero kung guguluhin nyo, ayun ang malaking pagkakamaling gagawin nyo sa buhay nyo. Kasi tatapusin ng Iglesia yung gulo na inumpisahan nyo. Kung ang Iglesia ang guguluhin nyo. 'Di ba? Yun lang, ganun lang kadali yun. Pag-usapan rin natin etong naging pahayag, importante rin to. Kasi pinupolitika tayo na itong mga to Pinaiikot tayo sa bayan ng Pilipino. So puntahan na natin yung video na sinasabi ni Senador Lacson na pinagbibintangan niya na gumastos raw ng malaki sila SP Alan at Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon ng flood control, ngunit wala raw nangyari. So titignan natin kung totoo ba talaga yung mga pinagsasabi niya. Ayan, so punta tayo rito. Kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Ayan 700 million daw ang ginasta as per Senator Lacson. Kasi yun yung naging pahayag niya sa mga mainstream media Oho, 720 million daw in 28 days Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Ganun, Oho. Pero kung titignan kasi natin, 700 million for 28 days. Di ba sabi nila hindi na SP si Cayetano simula nung June 11? Kasi June 3, tapos hanggang 11. Hindi na SP si Cayetano after nun. Kasi naghalal sila ng pro tempore. Di ba very tricky yung mga binibintang ni Senator Lacson. Ngayon sa kampo nila Senador Rodante Marcoleta, kumbaga ang sinasabi ni Lacson, nag-aksaya ng pera itong sila Senador Rodante Marcoleta. Di ba? At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Biro mo wala sila sa pwesto pero sinasabi nila hindi authorized ang SP at sila Senator Rodante Marcoleta na mag-conduct ng hearing. Anong karapatan nila? 'Di ba? Ganun nila manipulahin ang gobyerno. Hindi nagpasukan yung mga yung mga empleyado ng Senado. Bakit? Dahil ba totoo yung sinasabi nila o dahil tinakot nila? Kasi kung titignan natin yung nakalagay sa batas, hindi mo pwedeng baguhin ang Senate President hanggat wala kang 13. Pati ang Senate Pro Tempore, pati ang Sergeant of Arms, pati ang Senate Secretary. Hindi mo pwedeng baguhin yon hanggat wala kang 13. Ilan sila nun? 12 lang sila nun. Kundi pa bumalimbing to si Joel Villanueva na kakatakot nila, natakot, hindi sila magiging 13. Ay, ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang 10 buwan singkad natin versus 28 days. nakalipas. Oo. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen.
Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho. So 28 days times 25 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. months Oho. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Oho. Times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos. Ang laki, 7.5 billion pesos. Pero ang napakulong niya, ano lang, yung mga bubwit lang, 'di ba? Hindi mga matataas na tao, hindi nanunungkulan talaga sa gobyerno. Nandoon pa nga yung tinanong ni Senator Rodante Marcoleta, yung 3 witness niyang babae. Sino ang sumagot? Eh di ba siya? Paano mo ngayon sasabihin na hindi pinagtatakpan? Di ba? Ganun ka simple. Alam ng taong bayan na pinagtatakpan yung issue ng flood control kasi maraming madadawit na kawani ng gobyerno at mga elected official. Di ba? Kung tutuusin, napakababaw pa lang ang kaalaman ng publiko about sa flood control. Wala pa yung mga pumirma dyan. Yung mga matatasang katungkulan sa finance. Wala pa yung sa ehekutibo. Di ba? Wala pa yun eh. Sa mga congressman, kung sino-sino ba talaga, kung ilan ba talaga sila dyan, at kung kasi napaka-imposible na yung isang congressman, wala siyang kabady na pwede niyang utusan, 'di ba? Meron yan. Kapag ka nakadikit ka dun sa isa, merong mga bata yan eh. Damay din yun. Yun yung purpose ng investigation. Kumbaga, ang tansya nga dyan, 80% ng mga elected official ay sangkot sa flood control scandal. Ang ginastos namin, pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Hindi, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng ng ano, opo, di ba? ng pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit Tama. naman? 10 months. Oho. Eh, Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pero sila, nung nakaupo si SP Alan, nakipag-cooperate ba sila? Lahat nga ng pabor binigay na sa kanila eh. Pikit mata para hindi maging magulo ang Senado. Kasi talagang magulo yan, majority sa minority. Nagkokontrahan talaga yan. Natural yon. Pero kasi, maapektuhan ang kabuuan ng Senado pati mga empleyado. Kahit na alam natin na pinayagan ni Soto na makapasok si Director Matibag. Sinabi na ni Director Matibag eh. 'Di ba? Pero ano sabi ni SP Alan? O sige, naniniwala ako sa iyo, Tito Soto. Anong pinalit nila doon, 'di ba? Anong sinukli nila sa pagiging mabuti sa kanila ni SP Alan? Pati nila Senator Rodante Marcoleta. Nag-walk out pa sila, 'di ba? Kasi hindi nila kayang makipag-debate about doon sa rules, 'di ba? Na papayagan ang mga kapwa nila senador na umaten ng pagdinig gamit ang makabagong teknolohiya like WebEx, 'di ba? Mga ganun. Kumbaga video link, yun yung gagamitin kaso nga ayaw nila eh. Kasi malalamangan sila ron, 'di ba? Ang kinakatwiran nila hindi pa raw buo ang Committee on Rules. Kaya nga binalik sa plenaryo 'di ba? Para mapag-usapan. Yun yung sinasabi nila. Tapos sasabihin nila magtrabaho, makipag-coordinate naman ang minority. Ang galing, no? Galing mambaliktad, no? Talagang babaliktarin niya pag mumukain niyang masama tong mga taong to na nag-iimbestiga ng totoo sa flood control. O ngayon, nasa na tayo? Asa na tayo? Ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Kiko Pangilinan. Asan na ang schedule na sinasabi ni Erwin Tokmol na magkakandak kayo ng hearing sa flood control? Asaan na? Bakit pinapatay nyo ang issue ng flood control? Tahimik kayo dyan sa Senado 'Di ba? Gustong malaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pera ng taong bayan. Asaan na ang schedule ng hearing para sa flood control? 'Di ba? Ganun kasimple. Dapat hindi nyo pwedeng hindi nyo pwedeng patayin yung issue na yan eh. Pero kagaya, binigyan na tayo ng hint eh. Sa totoo lang yung kadaldalan ni Senator Erwin mag-move on na raw. So ganun ang
gagawin nila, 'di ba? Hindi nila tututukan 'yan kasi alam nila maraming sangkot, alam nila na dawit ang mga pangalan nila. Kasi kung tutusin, kung wala kang kasalanan, o tara magiring tayo, papatunayan ko sa'yo na hindi ako sangkot yan. Ganun, malakas ang loob mo, 'di ba? Malakas ang loob mo na patunayan sa taong bayan na hindi ka sangkot. Kasi hindi naman birong issue yan na pwede mong palampasin ng Senado ang atensyon diyan. Hindi birong issue yan. Mabigat na issue yan kasi trilyong pesos ang nawala diyan, 1.8 trillion nitong 2025 pa lang. Paano pa yung 2023, 2024, ito pang 2026, wala pa yan. Diba? Wala pa yan. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po ay naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangan magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Wag Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero Kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Kaso nga, ang problema, pinagtatakpan na nitong mga taong gobyerno, especially sa Senado, itong flood control. Kasi kung in good faith kayo, itutuloy nyo yan. Lalo na't lumabas na yung Brave 18. Lalo na't pinagbintangan na yung ibang mga senador, 'di ba? Dinawit na yung mga pangalan. Mabibigat na tao yung mga binanggit nila Kasi kung ako 'yon, nakakatakot yung ginagawa nila. Kasi hindi biro 'yun. Maaring buhay ang maging kapalit nila ro. Idadawit mo yung mga government official, ang daming resource niyan. Anytime pwede ka ipatumba niyan, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat na ganon. Meron kasing mga government official kasi na ganon. Alam naman natin yan Yan ang realidad ng buhay. Yan ang realidad ng buhay. Dapat ngayon, Kiko Pangilinan, kung talagang in good faith ka, buksan mo yung pagdinig ng BRC sa flood control. 'Di ba? Kung talagang walang tinatago ang mga kapwa mo senador. Yun lang naman yun Yun ang hiling ng taong bayan. 'Di ba? Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Tama. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila Tama. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. And so tama yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba? Nawawalan na ng mga investor itong ating bansa dahil nga sa ganyang style ng gobyerno. Hindi naman kasalanan ng publiko 'yan Kasalanan na ng gobyerno 'yan dahil sa mga pagnanakaw, 'di ba? Inuuna nila ang mga sarili nila imbis ipatupad ang batas. 'Di ba? Kailangan talaga may bitay na dito sa atin kapag napatunayan na nagnakaw ka Kailangan talaga yung mga makabagong batas. Kasi na sila kumbaga legal na magnanakaw na sila. Tapos kung maliit ng kapwa mo, akala mo napakalinis ng mga kamay 'di ba? Pero pera naman ng taong bayan yung binubuhay nila sa pamilya nila. Galing sa masama, ninanakaw nila. Ayun, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At palagi nyo po sanang suportahan, panoorin ang aking mga YouTube videos. Ayan, maraming salamat. Magkikita po tayo sa next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.